Kaya doon sa mga galit na galit sa mga Duterte, hanggang galit na lang kayo. Dahil hindi kayang gawin ng mga Panginoon nyo ang mga nagagawa ng mga Duterte. Kaya nga puro paninira na lang ginagawa nyo kasi hindi nyo kayang pantayan yung trabaho nila. Kung gusto nyo, pagtreningin nyo muna sa mga Duterte yung mga idol nyo. Pagtreningin nyo muna sila sa mga Duterte. Di ba? Hindi ba kayo napapagod? Todo ng paninira nyo, tapos Duterte pa rin, lagi number 1. Kaya yan, sayang binabayad sa inyo, Kung ako yung nagbabayad sa inyo, hindi ko na kayo babayaran. Pero ito, real talk mga kababayan, alam natin, na talagang full force sila sa pagpapabagsak, pagbibira sa mga Duterte ngayon. Kasi ito, kapag Duterte nga naman, nakaupo dyan sa Malacanang, mapuputol na naman sila sa kabulastugan. Mawawala naman yun, mahihinto na naman yung kabulastugan ginagawa nila. Alalahanin po natin mga kababayan, hindi lang po politiko ang kalaban ng mga Duterte ngayon. Mga oligarko, mga mayayaman, yung mga oligarko na pinilayan noong Duterte administration. Hindi sila papayag na may Duterte ulit na makaupo dyan sa Malacanang. Di ba? Pero ano ba importante sa bansang Pilipinas? Oligarko o yung majority ng mga Pilipino? Ito mga oligarko, konti lang yan Pero marami silang pera. So ang pagkakaalam ko, ang puwersa talaga ng Pilipinas ay nanggagaling sa taong bayan. Karamihan ng mga oligarkong yan, di naman bumuboto. Nagbibigay lang sila ng pondo. Nag-i-sponsor lang sa mga politiko tuwing sumasapit ang eleksyon. Di ba? Aliyah Angelique, hello, magandang gabi. At good morning pala dyan sa inyo. Annabel Mergen, hello, magandang gabi. Kaya nga nakakalungkot mga kababayan na sa ngayon mas pinapaboran nila yung mga oligarkong ito kumpara sa mga ordinaryong Pilipino. Baliktad po ito sa ginagawa ng Duterte administration. Diba? Dapat ang ordinaryong Pilipino yung bida dito sa Pilipinas. Yung mayayaman hindi naman bumuboto yan Natatawa nga ako, napapaisip kung bakit may mga bulag na galit sa mga Duterte samantalang si Duterte nakapagbigay ng integridad sa Pilipinas sa buong mundo. Diba? Hinangaan tayo sa buong mundo na ibalik yung integridad ng Pilipinas dahil kay Duterte. Natatandaan nyo yon? Kasi pati mga foreigner, hinahangaan yung Pilipinas, hinahangaan si Duterte. Kasi nga, nagustuhan nila yung leadership style ni Tatay Digong. Pero mo pati mga foreigner, bumilib. Gusto kong hiramin si Tatay Digong. Pero hindi naman kami pumayag. Hindi tayo pumayag. Tapos galit sila sa Duterte. Hindi ko nga maintindihan kung bakit. At isa pa, maraming nagawa si Duterte sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas, Davao. Di ba? Sa buong Pilipinas. Hindi natin yung maitatanggi. Kaya ako nagtataka kung bakit sa kabila na magaganda nagawa ni Duterte sa Pilipinas, meron pa rin mga ilan-ilan na galit sa kanya. Yung mga kawatan, yung mga durugista, mga korap, maiintindihan natin kung magalit sila sa mga Duterte. Kasi yung Duterte galit din sa mga ganun. Galit yun sa mga ganun. Pero ako magtataka ako kung ikaw ay ordinaryong Pilipinong nag-iisip, tapos nakita mo yung mga nagawa ni Pangulong Duterte, tapos galit ka kay Duterte. Bakit? Binigyan ka ng kalsadang madadaanan. Pinagawan ka ng kalsadang madadaanan. Binigyan ka ng komunidad na ligtas. At higit sa lahat, binigyan kang ang bansa natin ng integridad na ipagmamalaki natin sa buong mundo. Noon, tuwang-tuwa tayo. Pinagmamalaki natin na tayo ay Pilipino. Pinagsisigawan natin sa buong mundo, kami ay Pilipino. Pero ngayon, mga kababayan, nararapat lang na ipagsigawan natin sa buong mundo na tayo ay Pilipino. Pero sa mga panahong ito, para magdadalawang isip ka na ipagmalaki ang Pilipino sa buong mundo. Airport pa lang magdadalawang isip ka na. Diba? Sa airport pa lang, kinagat ng surot. Yung foreigner, kinagat ng surot. Yung foreigner, nakakita ng daga. Dumaan sa paan niya.
Tapos paano mo yan ipagtatanggol? Ipagtatanggol mo yung Pilipinas. Philippines is a beautiful country and very clean and the airport is so good and beautiful. Pwede mo bang gawin yun? Hindi. Kasi yung foreigner mismo nakita nila may daga at saka may surot. Tapos may laglag bala pa. Virginia Foruya, hello ma, magandang gabi. Ayong pinakagusto ko kay Tatay Digong, yung ginawa niyang 10 years ang passport. Isa pa lang yun. 'Di ba? Isa pa lang yan sa mga nagawa ni Pangulong Duterte. Sabi ni Joel Isla, Master, sa kakapulburon, nawala na sa katinuan. 'Di ba? Ewan ko. Kaya doon sa mga galit na galit sa Duterte, pantayin nyo muna yung mga nagawa nila. 'Di ba? Now, kung hindi nyo napaganda yung lugar nyo, mahiya kayo. Mahiya kayo sa pagpaninira sa mga Duterte kasi yung Duterte may naipakita. Kayo may nakipakita ba? Wala. Kaya doon sa mga politiko, mga personalidad na naninira sa mga Duterte at nag-uutos, nagbabayad pa para siraan ng mga Duterte, eto, panoorin nyo ha. Para mahiya naman kayo kahit sa sarili nyo lang. Arnold Villarria, hello. Ito. Panoorin nyo ha. Yan. Ito po yung araw ng Davao. Ipapakita ko lang po sa inyo. But anyway, shoutout nga pala kay Engineer Berto. Siya po ang may-ari ng video na to. Hiramin lang natin. Ipapakita ko lang dito sa mga kababayan natin kung gaano kaganda sa Davao, kung gaano kaligtas sa Davao, at kung gaano ka-organize ang Davao. Okay, ito. Panoorin nyo ha. Ang linis Ayun, wala kang makikita magulo. Itong pulis lang magulo. Antitikas, di ba? Organized na organized. Meron ba kayo niyan? Organisadong organisado. Meron din pala sila niyan. Organisadong sindikato. Okay. For the effects of disaster and calamities. Antikas AFM is one of the operating units or combat forces of the Philippine Navy. Its mission is to conduct naval and maritime operations in their designated area for responsibility in order to support the unified command in the accomplishment of their mission. Antikas ng mga Navy, Air Force. Maintain and provide forces in order to Department ba to? and sustaining air operations to accomplish the AFP mission. Ito Navy to Let us welcome the lupit, fearless and patriotic soldiers of Task Force Davao. The Task Force Davao is under the operational control of the Joint Task Force Davao to. Task Force Davao. Will be at Palawan, FS Philippine Army. Its primary mission is to conduct anti-counter-terrorism operations to secure the downtown Davao City from local and foreign terrorist groups, support law enforcement. So mga naninira sa mga Duterte, meron ba kayong ganyan ka-organize? Baka organize syndicate, meron kayo. Kasi ito organisado. Operations, conduct search, rescue, and retrieval operations, and support disaster response, and assist in national ang lupit, in order to foster the foundation for inclusive economic and human development in the area of responsibility. Ang lupit yung mga motor, ito pa, ano to? Ano yan? Sa Task Force Davao to, Approaching the members of 11 officers to ready to serve 8th Battalion, led by Lieutenant Colonel Innovative Water Development. Ito naman to. During disaster calamities. And the reserve officers of Ito mga reserve. Reserve officers. led by Lieutenant Colonel David Brian L. Iba, ROTC Corps Commander, using ROTC unit. The ROTC objective is to train and develop the cadets as future officers of the AFP and as leaders in various fields of profession. Introducing the members of EMC and NFM Marching Band.
Ang lupit, oh. Oh, lupit, oh. May banda pa, oh. Oh, may armored car pa, oh. Oh. Ah, sa mga naninira sa mga Duterte. Yung bayan nyo ba may ganyan? May armored car? Baka armored van, lalagyan ng pera, baka meron. Pero sa Duterte, ayan o, sa Davao, may armored car. Wow. Oh. Ayan pa. Ano to? Old school to, oh. Oh, di ba? Ang lupit eh, oh. Oh. Ang linis sa Davao, oh. Oh, ano to? Oh. Oh, may mga bangka pa, oh, speedboat pa, oh. Oh. Kaya tahimik sa Davao, eh. Organisado, eh, oh. Oh. Oh, Navy to, Navy, oh. Pet Malu, oh. Nanto, tikas, oh. Nakakakilabot, ah. Oh. Oh. Sanggala, ang bilis niyan. Davao lang yan. Davao lang sa Kalam. Oh, ito, firefighters. Oh. Oh. Philippine Navy pala to. Philippine Navy, oh. Oh, ano to? Ito yung HPG, oh. Highway Patrol Group, oh. 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 Tingnan nyo yan. Oh, yung mga naninira sa mga Duterte, meron ba kayo niyan? Oh. Magkaroon muna kayo ng ganyan. Bago yung siraan ng mga Duterte, di ba? Oh. 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 We'd like to announce the entrance of the Philippine National Police Highway Patrol Group. Oh, HPG, oh. Highway Patrol Unit 11. The Ang lupit, oh. Highway Patrol Unit 11 office is located Oh. in Candelaria Street, Ecoland, Davao City. The Ah. regional highway. Saan nga ulito? Ulitin lang natin, ha? Saan nga ulito? Sa Davao City po ito, ha? Davao City. Oo. Para mahiya-hiya naman yung mga naninira sa Duterte. Oo. Patrol Unit 11 is to enforce anti-firing, anti-highway robbery, traffic laws and regulations, and all other crimes committed on highways. And the mission Diba? is to save Ang lupit, oh. for all motorists and road users. Once again, ladies and gentlemen, the regional highway patrol unit 11 riders, headed by Police Executive Master Sergeant Marvin L. Aso. Ang lupit, oh. And now, ladies and gentlemen, the Police Regional Office 11 Marching Band. The marching bands provide physical accompaniment for security and ceremonial events, promoting PNP values, engaging with the community. Oh, naku, ito na yung ano, oh. Nationally and internationally. Ang lupit, oh. Ladies and gentlemen, the Regional Force Mobile Battalion with contingent the Arnold Battalion. Ang lupit, kinikilabutan ako, ah. Oh, ito na yung mga SWAT ata to. Special Weapon and Tactics, Search and Rescue Unit, Internal Security Kinikilabutan ako, promise, oh. Ayan, oh. 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 Ang lupit. Ganda. Approaching the stage, ladies and gentlemen, is the Ang lupit, oh. Davao City Police Yung Office, sniper, oh. the home Oh. of the best, the brave, and the finest. He served as the heart and brain of Davos finest, conducting overall planning, organizing, directing, and supervising all laws enforcement activities. Ito yung mga bomb squad ata to. Ay, Soko to, Soko. From national and local entities. Organized na organized, oh. Ang lupit. Utmost sincerity and benefit of all. Headed by our senior director, Police Colonel Alberto Banya Lupas. Ladies and gentlemen, the Davao City Forensic Unit. Forensic Unit. Ang lupit. Grabe. Bilib ako dito. Organized na organized. Walang kalat. Wala kang makikita kalat, yun. The City
City Government of Davao has crafted a program that activates the police auxiliary unit to strengthen dynamic support as part of Oplan Integrated Revitalized Operation of Neighborhood Watch for Mecca City. It is a integrated police patrol system aimed at making Davao City safer. Tourist police units conduct regular patrols and provide police visibility and tourist ito malupit to. vital installations, hotels, grocery stores within the city. Ito. Ensuring the safety and protection of the tourists Ito, and SWAT the to. general public. SWAT ito, SWAT. The City Mobile Force Company is the company primary support unit of Davao City Police Office in the field of Yan, oh. security Usang ilan, lupit, oh. serving as maneuvering SWAT nga, company SWAT. and reactionary force and carrying out law enforcement duty in Davao City. Ang lupit, Special oh. weapon and tactics. These platoon is trained to handle high-risk operation. Oh. Kumpletos Ricardos. Ano to? What na? Oh. Ano to? Tumutong pa na kay Bundog. Ano to? May robot pa. Oh. Lord. Oh. May robot pa. Meron ba kayo niyan? Only in Davao. Oh, tapos sinisiraan nyo yung mga Duterte. Diba? Sinisiraan nila yung mga Duterte, pero yung lugar nila, mga dugyot. Walang ganito. Eto, may robot pa, oh. Sila kaya may robot din? Yung mga naninira sa mga Duterte, may robot din sila doon sa mga syudad nila? Ha? Sabagay, may robot sila eh. Uso na naman ngayon ng mga robot. Pero alam nyo kung ano yung robot sa kanila? Yung mga adik. Kasi yung mga adik, pagkabangag yan, mga robot yan gumalaw. Pero dito sa Davao, literal, na may robot sila. Ayan oh. Oh. Oh, astig na astig puta. Oh. 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 Kita nyo yun? Ito, laki ng K9, no? Oh. Oh. EOD pa. Ito yung mga taga, ano ng bomba. Ang lupit, oh. Oh. Josie Altamimi, hello. Boy Waray-Waray, hello. Oh. Sabi sila mismo robot. Oh. Ladies and gentlemen, we would like to acknowledge the presence Ito kompletos Ricardos, may mga nakabike pa, oh. And ladies and gentlemen, let's proceed to the food. Tapos itatanong nyo kung nasaan na pupunta pera ng Davao? Mahiya nga kayo sa mga balat nyo. Oh. The environment of the city into highly urbanized area has attached numerous visitors and Ano pa yan? Panoorin pa natin. traffic congestion. This has become a major concern. Ano pa yung meron dyan? Personnel of DEU regularly conduct road discipline and clearing operation, especially within the business central sige. areas of the city. Vehicles parked on sidewalks, highways, and in Ito yung mga taga, ano nung sidewalk. citation ticket or zone in coordination with Ang lupit, mga nakatayo eh, oh. Lupit. other regulations under RA 4136 are also enforced to ensure the safety of motorists and pedestrians and to maintain the smooth flow of traffic. This unit is one of the auxiliary units of Davao City Police Office, tasked with providing police assistance. It has been assigned to undertake proactive Kompletos Ricardos. towards the lawlessness, operating Teka nga, palakpakan nga muna natin to. Christ is powerful, hello. Joku, hello. Magandang gabi. within Davao City. Relatively, the unit has been tasked with conducting police visibility patrols and identify crime-prone and highly populated areas to prevent the occurrence of criminal activity. The Regional Maritime Unit is the National Operations Support Unit of the Philippine National Police, mandated to perform a police function, ensuring public safety and internal security of the Ang lupit. Philippine territorial waters, rivers, and coast
areas to include ports and harbors and sustain the protection of the Grabe. maritime environment. Mm. Oh, ano pa to? Oh. Oh. May speedboat pa. It's the Rubber Special boat. Action Force, the PMP staff, is an unit tasked with conducting operation as a rapid deployment force anywhere in the country. Its missions include deployment in high-level hostage rescue, humanitarian and conventional warfare, disaster assistance, Ang lupit. counterterrorism, anti-hate Quality to quality, DOD, mga kapatid. and other special police operation. Once again, ladies and gentlemen, the Special Action Force. SAF. Puta, ang lupit. Ang lupit. The Philippine Coast Guard through the Coast Guard District, Southeastern Mindanao, heeds the call of Tabaeños observance the culture of safety and security. For all government forces in Davao region remain steadfast and dynamic in delivering quality service to the general public. As Guardian of the Sea, Coast Guard District Southeastern Mindanao devotes Ang its lupit, time ano? to pursuing secure and safer maritime jurisdiction in its area of responsibility, covering a total of 1,392 kilometers of shoreline, 256 coastal barangays, and 17 public ports and 36 private ports. Along with them is the working dog of Coast Guard K9 Search and Rescue, Hero Dog Amba, together with 3 additional working dogs in which demonstrated exceptional skills in traversing challenging terrain and aiding rescuers in locating casualties in the time. Sabi ni Jing AJ, ang ganda pala sa Davao, ang linis, walang spaghetti sa poste. Oo. Kasi alam niyo kung bakit? Si BP Sara Duterte, nung mayor pa yan, siya ang nagpalagay ng mga kable ng kuryente na nakatanim sa lupa. Kaya wala kang makikita dyan na poste ng kuryente. Ay nako, parang joke ko. Watching from Taiwan, I miss my hometown Davao. Salute to Mayor Baste. Di ba? Of calamity. The community now sees K9s as crucial assets, especially in vital search and rescue operations. Sabi ni Mayor Nalim, yung 991, wala ho ba? Wala po kasi tinatawagan lang po yun. Hindi, nandyan. Nandyan, nakita natin kanina. Aim at saving lives during calamities. The Coast Guard District Southeastern Mindanao carries out its 5 mandated functions, namely the maritime safety, maritime security, maritime search and rescue, marine environment protection, and maritime law enforcement. Ang lupit ito. Bilib ako. Bilib ako mga kababayan. Ang lupit. Oo. Pero dito hindi ako bumibilib dyan. Yung nasa screen, alisin nga muna natin yan. Now, doon sa mga politiko, doon sa mga politiko na mahilig manira sa mga Duterte, gawin nyo muna yung ganyan. Gawin nyo muna yung ganyan. Pagandahin nyo yung lugar nyo. Now, pag naungusan nyo yung mga Duterte, doon na kayo tumira. Kasi mas magaling kayo sa Duterte. Pero ngayon, hanggat hindi ganyan ang lugar nyo, pagtatawanan lang namin kayo. Kayo na mga naninira sa mga Duterte. 'Di ba? So sa mga naninira sa mga Duterte, kung yung bayan nyo walang ganyan, hindi kayo dapat kay Duterte magagalit. Yung mga kababayan natin dyan, Kung wala kayong ganyan, hindi kayo kay Duterte dapat magalit, kundi doon sa mga leader ninyo sa lugar nyo. At para doon naman sa mga politikong naninira sa mga Duterte, siguraduhin nyo na mas maayos ang bayan nyo sa bayan ng mga Duterte. Diba? Now, kung yung lugar nyo dugyot na nga, wala pang mga improvement, walang kaayusan, mahiyahiya naman kayo sa paninira sa mga Duterte. Bago kayo magsalita ng mga laban sa mga Duterte, lagpasan nyo muna yung nagawa ng Duterte sa bayan nila.
At lagpasan nyo muna yung nagawa ng isang presidente Duterte sa Pilipinas. Aba, mahiya naman tayo. Oh. Pero kung hindi nyo naman kayang pantayan o tapatan man lang, shut up. Diba? Shut up. Mahiya kayo sa sarili nyo. Kasi mas may ipagmamalaki ang mga Duterte kaysa sa inyo na hindi nga nila pinagmamalaki. Hindi nga nila pinagmamalaki yan. Nakikita na lang natin. 'Di ba? Nakikita na lang natin sa mga video na ganyan. Pero hindi pinagmamalaki yan ng mga Duterte. Ang sinasabi lang ni Pangulong Duterte, punta kayo ng Davao. Kayo tumingin kung ano meron ang Davao. Pero hindi nila pinagyayabang. Pinapupunta yung mga Pilipino. Punta kayo ng Davao. Yun lang lagi naririnig natin sa mga Duterte, 'di ba? Oh, napanood yung video, napaka-organisado, organized, may robot pa. Mayroon kaya silang ganon? Oh. Only in Davao. Tapos babanatan nyo, sisiraan yung mga Duterte. Ang ganda-ganda ng ginawa nila sa bayan nila. Hahanapin nyo kung saan napunta yung pondo. Ayun o, nakita nyo na.